ay na binibigay po sa amin. Salamat po sa panibagong kalakasan. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling pinipon niyo sa lugar po ito upang patuloy na magpalakasan, makinig ng iyong mga salita, O Diyos. Magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, Panginoon Diyos. At hiling din po namin, Panginoon, ang pong paglilinis sa aming pong mga buhay, anuman ang aming pong mga kahinaan at pagkukulang, kami po ay humihingi ng kapatawaran at maging marapat po kami, O Diyos, sa umaga po ito, sa aming pong pagsamba, pag-aawitan, Panginoon, kung meron man, bagi sa pakinig po namin ng iyong mga salita. Lord, i-bless niyo po at i-guide ng Banal na Espiritu ang aming pong pastor, na niyo pong gagamitin ang iyong mga salita, ay patuloy na maging pagpapala, O Diyos, sa bawat isa po, na makakarinig. Bagi sa amin po mga kapatiran, O Diyos, na papunta po dito, ingatan niyo po sila, at makasama po namin sila, O Diyos, sa fellowship pong ito, sa gawain ito, Panginoon. Anumang tangka at gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po namin sinisira at sinasaway sa pangalan po ni Jesus. Malwalhati po kayo, O Diyos. Maitaas po kayo, Panginoon, sa gagawin po namin ito, Panginoon Diyos. Ang lugar pong ito ay patuloy po namin itinataas po sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng gawain ito. Kayo po ang malwalhati. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Lord. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, bigyan lang tayo ng isang magandang panahon. Yung sa nakaraan ay tayo po ay naantala sa ating mga pagtitipon dahil sa tayo ho ay binagyo. Alam niyo sa buhay, ganyan din ho tayo. No? Minsan dumaraan po tayo sa bagyo ng buhay. Pero gayon pa man ay salamat sa Diyos sapagkat kung tayo nakaangkla kay Kristo, tiyak na hindi ho tayo tiyak na mawawala sa ating direksyon. Purihin po ang Panginoon. So ang ating paksa ngayong umaga ay patungkol sa mukha ng kasakiman. No? Alam natin na ang kasakiman ay dala rin ng buhay ng tao. Hindi lamang no, sa ating lipunan, no? Nakakita ko natin na laganap ang kasalanan po ito ng kasakiman. Amen. Amen. No? Kayo sa pamilya, at minsan meron din ho naman nangyayari din ho yan sa church, no? Kaya mahalaga na ating bantayan, no? Itong kasalanan ito ng laman nang sa gayon hindi ho tayo maparool at hindi ho tayo malayo higit sa lahat sa ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? Ayos ka naman mag-share ng ilang mga bagay tungkol sa mukha ng kasakiman. Sinabi natin kasakiman, pag-iimbot, no? Hindi sa ilang taguri sa salitang kasakiman, yung salitang pag-iimbot. At gayon din, kagahaman. Yun ay isa ring termino na maiakabito natin doon sa salitang kasakiman. So, isa yun sa mga sinasabing pita ng laman, nung sinasabi ni Paul doon sa sulat niya sa taga-Galacia na hindi makikaya-kaila ang gawa ng laman. Bukod sa ito ay isang pangangalunya, pakikiapid, ay yung kasakiman ay kabilang po roon. No? At mahalaga na sinasabi rin ni Paul na tayo'y lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo nang sa gayon hindi ho tayo hindi natin magawa itong mga gawa ng laman ho sa atin ho mga buhay. Amen. No? At salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay rin sa atin ng kapangyarihan upang makapamuhay tayo sa mga mamanirang simbolyo ng damdamin tulad ng kasakiman. Nito po upang tayo ho ay magkaroon ng isang buhay na meron pong kabanalan. At yan naman ho ang intensyon ho ng Diyos sa atin. Mula doon sa pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, mga nakaraang mga pagkakasala, at tayo po sa proseso ay kanya po namang tayo yung pinapaging banal. No, upang sa gayon, sa darating na ating pong takdang panahon ng Diyos sa atin, tayo naman ho ay nakatakdang luwalhatiin. Okay? Kaya yung pagtitiis doon natin sa buhay na ito sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatian sa atin pagdating ng takdang panahon. Ibig sabihin nun ay tayo po ay lubusan ng palalayain dito sa makasalanang likas na ito na taglay pa rin natin kahit tayo po yung mga mananampalataya. Sa patnubay ng Espiritu, tiyak na tayo po ay tiyak na lagi po tayo magtatagumpay. So, the 5 phases of greed, no? Ang 5 mukha ng kasakiman.
Sabi, dito sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10, sabi, ang gahaman sa salapi ay wala hong kasiyahan o yan. No? Yun o yung mga gahaman sa salapi. Yun ang unang mukha ng kasakiman. Ang maging sakim sa salapi. Kaya yung sulat din ni Paul doon sa kay Timothy na ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. So, although money matters, di po ba? Pero hindi yun ang magbibigay ng kasapatan sa tao eh. Di ba? Okay? So, ang pag-ibig dito ay nangangahulugan na isang uri ng pag-iimbot ang ginagawa ng tao kapag siya'y nahumaling sa bagay pong ito. Isa yan sa mga mukha ng pag-iimbot. So, pangalawa, yung mukha ng material possession, no? Yan, yung mga hangarin sa atin na magkaroon pa tayo ng mga bagay dito sa mundong ito, dala ng tao ng kanyang pag-iimbot sa mga bagay dito sa mundong ito. Kaya, marami, no? Kahit nga sa mga mananampalataya, mga materialistiko. Yan. Isa sa magandang halimbawa nito ay yung sa panahon ni Joshua, nung pinasok nila yung Jericho, ang kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila, huwag nilang pag-iimbutan yung mga bagay na mahalaga roon. Yung kanilang masasamsam, huwag nilang pag-iimbutan. No, lahat ay dapat nawasakin, sunugin, bilang pag-aalay at higit sa lahat, bilang pagsunod sa Diyos. Okay? Pero gayon pa man, no, yung tagubilin ng Diyos na iyon ay hindi yun nangyari sapagkat meron pong isa roon na ang pangalan po ay Akan, ay pinag-imbutan niya yung ilang mahalagang bagay doon sa nasamsam nila doon sa Jericho at tinago niya yun sa kanyang pag-aakala ay wala akong nakakita sa kanya. Pero ang lahat ay hayag sa paningin ng Diyos, no? Ano man ang itago ng tao sa dilim, ito ay nakikita sa liwanag ng Diyos, no? Kaya gayon din ho tayo, no? Wala ho tayo maililihim sa Diyos. So ano nangyari, no? Dumating yung pagkakataon na sila ay makikidigma doon po sa lugar ng Hai, no? Kaya sabi ng mga tauhan ni Joshua, magpadala lang kayo ng konting mga mandirigma roon kasi maliit lang yung lusog na yun. Kung itong Jericho ay nasakop natin, ganun ang kanilang sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos, gano'n kaya yung maliit na lungsod lamang na yun na kukunti lamang ang mga mamamayan doon. Kaya magpadala lamang kayo ng ilang ating mga tauhan at huwag natin silang gambalain at pahirapan pa. So ganyan nga ang ginawa nila doon sa pag-aakala na yung kalimitan ng mga tao pong mga naroroon ay agad nilang masasakop ang lugar na yon, yung lungsod na yon, pero nagkamali sila. No? Yung mga pinadalang sundalo ni Joshua, nabawasan ho sila Nalagas ho sila at sila ho ay nagsipagtakbuhan. Hindi ho nila nakubkob at nasakop yung lugar ng Hai dahil sa kanilang kasalanan ng Israel na ginawa ho ni Akan. Okay? Yung pala ang dahilan kung bakit hindi nila nasakop yun. No? Dahil merong isang mamamayan doon, ang pangalan po ay Akan, ang sumuway sa Diyos. Minsan, yung kasalanan ng isang tao, nadadami yung marami. No? Kaya mag-ingat po tayo, no? Kasi minsan, ang kasalanan minsan sa isang magulang, nadadamay, pati yung pamilya. Totoo? Amen. Alala ko yung kasalanan ng isang mahusay, no? At evangelist, no? Hindi ko na papangalanan, no? At matagumpay yung kanyang naging ministeryo, pero siya po ay bumagsak sa isang pagkakasala ng pag-iimbot. Ang naging cause ng kanyang kasalanan ay yung pong kanyang ministry. Napakalawak ko ng kanyang ministry, pero dahil doon sa kasalanan noon ng pag-iimbot na yun, ay siya po ay bumagsak. No? Siyempre, hindi lamang yung iglesia ang napinsala, kundi yung mismo yung kanyang pamilya. Okay?
So maraming nadadami, no? Kahit din sa Bible, no, marami tayong makita na yung kasalanan din ng pag-imbot na ginawa po ni Haring David nung siya ay magkasala ng pangangalo niya, ay nadamay ho yung kanyang sambayan. O, at unang-una, yung pong anak niya sa kay Bathsheba, kasi nagbunga po yung kanyang pagkakasala na yun eh. Nagbunga ng buhay ng bata, pero namatay po yung bata na yun. Sumunod, yung pong si Amnon ay dinahasa po yung kanyang half-sister na si Tamar. No? Ng mga anak po ni David po yun eh. Isipin po niyo yun, no? Pagkatapos, sa galit ni Absalom, na isa ring anak po ni David, sa ibang babae, ay nagalit po siya kay Amnon. Siyempre, natural, kapatid niya yung ano. At kapatid niya rin yung naging salarin, no? Kaya sa galit ni Absalom, pinagbalakan din ho niyang patahin. Ito po si Amnon. Okay? Pero later on, no, ito pong si Absalom ay nagrebelde kay David. Amen. At ang napakasakit pa noon, ang pumatay dito kay Absalom ay yung pinaka-close in security ni King David. Tingin po yung bunga, no? Isang kasalanan, parang ano yan eh, parang pigsa na nanganganak ng ibang mga kasalanan eh. No? At nadadama yung pamilya natin. Diba? Kaya kalakip doon yung sumpa, di po ba? Minsan yung sa panahon na yun, ay may sinasabing generation curse. No? Mula doon sa pinakanuno, na yung kasalanan ay napakamana sa mga anak. At yung sumpa ng Diyos sa kasalanan na yun ay hanggang sa ika-4 na salin lahi. Okay? So, isang bagay na hindi natin ano yun, diba? Kung tutusin natin, isa kasalanan din ng pag-iimbot doon sa yung ginawa po ng unang tao. Nung pitasin nila yung bunga ng ipinagbabawal ng Diyos na kanilang kainin. Sapagkat kapag hindi kanilang kinain, sila ho ay mamamatay. Okay? So, pinimbutan nila yung bagay na yun at sila ho ay nagkasala. So, isa rin yan, no? Makikita ko natin na laganap sa buhay din ng maraming tao sa atin, sa lipunan, sa ating gobyerno, sa ating pamilya, maging sa ating pong iglesia. Okay? Nawa ay maging maingat tayo sa mga bagay nito sapagkat ito ay nanggagaling una sa puso ng tao, no? Nagtutulak sa kanya na gumawa ng anumang bagay na hindi ho nakalulugod sa Diyos. So, one of the phases of greed ay yung material possession. Yung pang ikaw ay lubang uhaw, no? Sa mga bagay na material. Yan. So, gayon din si Saul, no? Si Saul ay inutusan ng Diyos na lipunin ang lahi ng mga Amalekita. Mabasa natin 'yon sa 1 Samuel chapter 15. No, sapagkat itong mga Amalekitang ito ay naging palakid, no, sa paglalakbay ng mga Israelita doon sa kanilang kasaysayan kung sila patungo doon sa lupang pangako. Ginambala sila nitong mga lahi ng mga Amalekitang ito. Kaya sumumpa ang Diyos na darating ang panahon na pupuksain niya ang lahi nito. Okay? Kaya nung dumating yung panahon po ni Haring Saul, ay inutusan niya siya ng Diyos na lipunin niya itong Amalekitang ito. Kaya ganun nga ang ginawa ni Saul, no? Di ay malang doon sa tibilin ng Diyos sa kanya na huwag niyang pag-iimbutan ang mga bagay na naroroon, no? Puksain nila mula sa pinakamatanda, pinakamataas sa pinuno ng hari hanggang doon sa bata o napasusuhin. Huwag silang magtitira ng buhay. Yun ang ano eh, pati hayop, no? Huwag silang pag-iimbutan ng mga bagay na naroroon. So anong nangyari? Itinira ni Haring Saul yung magagandang mga hayop, no? Sa kanyang pag-aakala, sabi niya, iaalay na niya sa Panginoon yung mga bagay na yon na nasamsam nila. Nambili ng Diyos, wasakin nyo, patayin lahat. Pero saan nangyari? Nung siya'y kinonfront ni Propeta Samuel, kasi nung pagtakbo sila, may narinig na mga iyakan ng mga baka, itong si Propetang Samuel. Kaya nagtataka siya. Siyempre, kaya yun ang bili ng Diyos eh.
nag-ano to si, ano, no, para pagtakpan yung kanyang pagkakasala na yon, ay nawika ni Haring Saul, nagtira kami ng magagandang mga baka, ng mga hayo, para iaalay namin kay Yahweh sa Panginoon, sabi niya gano'n. Kaya siya pinagwikaan ng propeta at sabi, sa tingin mo ba matutuwa ang Diyos sa'yo? Ha? Ang pagsunod ay higit kaysa sandog. Di ba? Mas gusto ng Diyos yung sumusunod tayo kaysa mag-alay tayo, kahit man malaking salapi yan, iaalay natin yan. Anong halaga nun? Para sa mata ng Diyos. Di ba? Kung may kahalo naman itong pag-iimbot. Okay? Amen. Amen. Kaya ano nangyari? Ano naging kapalit nung kanyang pagsuway na yon? Sabi nga ng propeta sa kanya, ang iyong pagsubay ay kasing sama ng pangkukulam. Isipin niyo po doon, kinumpir yung ano na yon, yung kasalanan niya ng pag-iimbot na yon sa kasalanan ng pangkukulam. Diba? Kaya nakalulungkot, no? Ang naging cost ng kanyang pagsuway ay yung pong kanyang trono. Na noon ay talagang habang siya sumusunod sa kalooban ng Diyos ay talagang na-bless siya ng Lord. No? Pero once na ikaw ay sumuway, lalo na, leader, no? Kasi may domino effect yan Mula doon sa isa, pagka bumagsak kaya napakahalaga tayo mga namumuno, mag-ingat, no? Sa ganitong uri ng pagkakasala. O kahit sino man tayo, di ba? Bilang tayo mga leader ng ating pong pamilya, no? Huwag na nating akalain na ito'y palalampasin ng Diyos kapag lalo na tayong mga mananampalataya. Okay? Gano'n lang yan, batas ng pag-aani. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin natin. Nagtanim tayo sa mga bagay ukos sa laman, aani daw po tayo ng kamatayan. Pero maghasik tayo sa mga bagay ukos sa espiritu, ay aani naman tayo ng kapayapaan at buhay. Yun ang kapalit, no? Amen? Yan. Kasi kapag ang Diyos ang binigyan natin ng kasiyahan sa magitan ng ating taus-pusong pagsunod sa Kanya, regardless na hindi ito sinusunod ng marami, di ba? Ang mahalaga tayo, sa atin nakikitungo ang Diyos sa atin. Personal. Ano po? Kaya mahalaga na mag-ingat tayo sa mga bagay nito. Pangatlong mukha ng kasakiman ay yung pong kasakiman sa pagiging sikat, fame. Okay? So, isang magandang halimbawa po rito ay si Haring Nabucodonosor, no? Yung panahon ng Babylonian Empire, no, na minsan itong hari ay naroon sa kanyang hardin at nawika niya sa kanyang sarili, tanyag na ang Babylonia. Ako ang siyang nagtindig nito. Ayan, parang gano'n di ba? Siya ro ang nagtindig nito dahil sa aking kapangyarihan. So, nag-rely siya doon, nagtiwala siya doon sa kanyang mga accomplishment na yon, no? Dahil doon, no, sa pangyayaring yon, nagkaroon ho siya ng isang nakababagabag na panaginip at ito ay ninterpret ni Propeta Daniel, no? Dumating yung pagkakataon na siya ay naging palalo sa pagkakataong ito at yung pag-iimbot niya doon sa mga bagay na dapat ay nararapat para sa Diyos. So sa buhay natin mga Kristiyano, ang dapat sumikat sa atin, hindi tayo. Amin po ba? Ang dapat sumikat sa atin ay si Kristo. Di ba? Kaya kung meron man tayong dapat ipagmayabang daw po natin ay si Kristo. O, hindi ho tayo. Salamat kung tayo po'y binayaan ng mga tagumpay sa ating mga accomplishments sa buhay. Di ba? Pero higit sa lahat, salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaisipan, kalakasan, upang maisagawa yung mga bagay na nilalayon po natin. Amen. Yan. Sabi, huwag ipagambog ng pantas ang kanyang karunungan, ni ang malalakas ang kanilang kalakasan. Kung mayroong higit dapat magmalaki, ay yung pagkatakot natin sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Okay? Pang-apat na mukha ng kasakiman. Kasakiman sa kapangyarihan. Okay? Sabi rito, yung mga may ganitong mga taong nagdanasa ng control, di ba? Ayaw nila yung mga taong gusto ay laging naroon sa mataas na posisyon, di po ba? Kaya yung struggle ng mga disciples ni Christ di ba? Nakikipagtalo sila. Ito na yan, yung mga anak ni Zebedeo, si James at si John, lumapit sa ating Panginoong Jesucristo.
at nakiusap kasama yung kanyang ina na kung maaari, ilagay sa kaharian ng Diyos ang isa doon sa kanan at yung isa naman ay doon sa kaliwa. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman yung mga hinihingi. Mababatan nyo ba yung saro ng pagdurusang aking haharapin? Akala nila yung pangkaraniwang pagdurusa lang. Opo, kaya ang agad din ang sagot, opo, kaya namin. No? Malagay lang kami doon sa posisyon na yon. So sabi ni Jesus sa kanila, ang saro na aking daraanan ay daraanan din ninyo. So nagkaroon katuparan yun ng pugutan ng ulo si Santiago. Mabasa natin sa Acts chapter 12. No? Sa kauliulihan naman si Juan, ayon sa tradisyon, hinuhulog doon sa kumukulong langis. So, yung martyr's death, no, yung sinasabi ni Kristo roon yun ang kapalit dapat nung hinahangad natin dito sa mundong ito. Kaya nung mapapala ng tao, makamtaman niyang buong sanlibutan, pero yung kanyang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ng tao para may balik yung kanyang buhay? Wala. Diba? So, ganun kahalaga ang kaluluwa ng isang tao. Diba? Sabi nga rin sa Luke chapter 15, sa isang makasalanan, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, libo-libong mga anghel, nagsisipaggalakan doon sa langit. Tingnan niyo po yun. Meron dong celebration sa langit sa isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. No? Kaya mahalaga na makag-ingat tayo doon sa kapangyarihan ito. Ang isang magandang halimbawa po rito ay si Haring Uzias. No, napakabata niya nung siya po ay mag-assume ng leadership bilang hari ng Israel, no? Particularly ang Huda. So, ang nangyari sa kanya, no, nung habang siya ay patuloy na merong pagtitiwala sa Diyos, no, siya ho ay pinagtagumpay sa lahat ng bagay. Pinayaman ho siya, nagkaroon ho siya ng mga lupain. Amen. No, naging matatag ang kanyang pamamahala bilang hari. Nakapagtayo siya ng mga kute, no, ng mga armory para pagka merong lusob na kalaban, ano ho siya. Kaya nga siya naging makapangyarihan. Naging tanyag siya. Naging sikat siya. No? Naging makapangyarihan siya. Naging masagana siya sa lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Marami siyang taniman. No? Talagang malupain ang kanya po tinatamnan at nagiging masagana po ang kanyang ani. Pero meron nung dumating yung pagkakataon nang si Uzias daw ay naging makapangyarihan, naging palalo siya. Mababasa natin yun sa Kronika, ikalawang Kronika chapter 25 verse 16 to 21. Yung sabi doon ng Diyos ay nung siya ay maging makapangyarihan, naging siya ay palalo, no? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung gawain ng mga saserdote, gusto niya agawin din. Okay? Saka, higit sa lahat doon, yung gloria ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos ay gusto niyang maagaw din. Dahil sa labis niyang pag-iimbot doon sa mga bagay na hindi naman niya dapat pag-imbutan. Okay po? Marami yung ganyan. Minsan nagkakaroon tayo, di ba, sa mga may mga professional jealousy. Di po ba? Gusto mo o pagkaingit doon sa posisyon na yun. Gusto mo, ikaw yung dapat naroroon. Okay? Kaya gumagawa ka ng paraan para marating mo yun. No? Kahit makasagasa ka ng tao. Alam sa church, minsan ganyan din. Kaya nakakalungkot, no? Ang mga Kristiyanong simbahan pa nagkakaroon ng pagkatalo-talo dahil lang doon sa pag-iimbot, doon sa kapangyarihan. Okay po? Yan. So, kung tayo nilagay ng Diyos, doon tayo. No? Maging servant tayo, hindi tayo yung bossing. No? Yan, hindi tayo bossing. Kaya ang pastor, hindi ako boss dito. Ano po ba? Ang pinaka-boss natin ay si Kristo. Okay? At tayo kasama-samang mga lingkod lamang ng Diyos. Naglilingkod tayo. So, ang difference nga lang noon, no, with regards doon sa ating mga pagministeryo, ay hindi tayo pare-pareho, no, ng pagmiministeryo, no. Ang mahalaga lang doon, isa ang ating
pinagministeryuhan. Walang iba kundi ang Diyos. Okay po? Yan. Meron tayong common denominator. Walang iba kundi si Kristo. Okay? Kaya ano nangyari kay Uzias, no? Talaga nagpumilit siya, pinigilan pa nga siya ng mga saserdote. Hindi po dapat gawin niya, mahal nari. Ang mga saserdote lamang ang dapat gumawa ho niyan. Gusto niya ng insenso eh. Yun, pumasok siya ron. Galit yung hari. Pagka ang hari tumaas ng ulo. Di ba? Magagawa niya lahat ng bagay, gugustuhin niya. Kaso, hindi niya binigyan limitasyon yung kanyang kapangyarihan. Okay po? So ano nangyari? Habang hindi siya nagpapigil pumasok sa loob ng templo, naramdaman niya, no? Hindi pa siya nakakarating doon sa hangganan, ay tinubuan ho siya ng ketong. Namuti ho siya sa ketong. So, ang nangyari, nung maramdaman niyang siya ay dinapuan, itong ketong na ito, alam niya naging parusa ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya si Uzias, no, ay namatay. Ito na ang naging sanhi ng kanya pong kamatayan. Iniwalay ho siya. Siyempre, gano'n naman may ketong nun Iniwalay ka. So, kung tutuusin din, maaaring yun din ang dahilan ng kanyang pagkaawalay sa relasyon niya sa Diyos. Yun ang pinaka-dangerous, no? Okay? So, yung pag-iimbot ng kapangyarihan, huwag mo nating pag-iimbutan ho yan. Matuto tayong maging mga lingkod sapagkat yun ang nais ng Diyos sa atin. Kung nais nyo maging dakila, kayo'y maging mga lingkod. Kung gusto nyo maging pinuno, kayo'y maging alipin. Baliktad doon, no? Yeah. So, yun lang sa mga ilang paradoha ni Kristo, no? Kung nais mo mabuhay, kailangan ikaw ay mamatay. Okay? Amen, no? So, ganun din sa buhay natin, sa Espiritu, no? Kaya nga, dapat nating pinapatay, no? Itong mga likas na makalamang gawain ito ng ating pagkatao. No? Pinapatay natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya laging sinasabi ni Paul, walk by the Spirit, be filled by the Spirit. Yun ang sinasabi ni Paul lagi. No? Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Lumakad kayo ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Patayin nyo ang likas ng inyong makalamang pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? At panglimang phases of greed ay yung pong sexual greed. So isa sa mga utos ng Panginoon doon sa Ten Commandments, di po ba? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Huwag mong pag-iimbutan ang asawa ng iyong kapwa. Okay? It's a sexual sin. No? Yun ay isang kasalanan, no, ng ating laman ng tao. Okay? Amen. So, mahalaga po yun, itong mga bagay na ito na tingnan natin sa mas malawak na pananaw, view natin patungkol sa kasakiman. Sapagkat, sabi nga ni Kristo, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Hindi nakasalalay. Yung security natin, yung kaganapan natin dito sa mga bagay na nabanggit po natin dito, sa mga muka ng kasakiman na ito. Okay po? Ang mahalaga ay sundin natin kung ano yung nilalayo ng Diyos. Kaya nga si Paul, di ba, may struggle siya. Yung gusto kong gawing mabuti, hindi ko nagagawa, at yung masamang hindi ko ibig, ang siya kong nagagawa. Di ba? Totoo naman yan Isa pagka umiiral yung ating laman, talagang nagiging yung laman natin No? Natatalo yung ating espiritu. Okay po? Pero kapag ang ating mga spiritual na buhay ay malakas, amin po ba? Nagagapin natin ang anumang uri ng gawan. Gaano man, no? Yung urge niyan, no? Yung pag natin, matinding pasiding gumawa niyan sa ating loob. Yeah. Sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa po natin yan. Amen. So, the five phases of greed. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kami nagpapasalamat sa iyong kaloob ng mga salitang ito. Salitang punong-puno ng biyaya, Panginoon. Puno rin ng mahalagang kautusan po ninyo sa amin
Puno rin, Panginoon, ng iyong pong mga babala rin naman para po sa amin. At salamat, O Diyos. Ang umagang ito ay nagsilbing dulang po sa amin ang iyong mga salitang ito upang hindi ho kami maparol, Panginoon, sa mga igitan, mga kasalanan pong ito, mga namabanggit dito, ang mga mukha ng kasakiman, Panginoon. Ang siyang magdudulot po sa amin, mag-aaki sa amin, tungo sa aming pagbagsak, Panginoon, O Diyos. At marahil nga, may mga pagkakataong dito kami sa ilang mga bagay na nabanggit na ito ay bumagsak na rin po kami, Panginoon. Salangin po namin, O Diyos, na wag nawa, Panginoon, kami magpatuloy sa mga gawain ito, Panginoon, ng laman sa aming buhay, kundi umayong kami doon po sa nais po ninyo. Magpasakop po kami sa iyo at sa iyong kalooban, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan na siyang gagawa sa amin, Panginoon, O Diyos, upang hindi po namin magawa ang namang bagay na hindi po ninyo ikinalulugod, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa bagay pong ito. At hiling ko po, Panginoon, na ang kapuspusan ng iyong Espiritu, Panginoon, ang siya po namin hinihiling sa mga oras na ito, na amin pong maranasan muli, Panginoon, upang kami po ay makabangon muli, Panginoon, at mapagsimulan muli, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya sa amin sa umaga pong ito. Umaasa po kami ng iyong kalingat na bag, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, kayo po ang tumulong sa aming mga kahinaan. Pagpalain po ninyo ang ministeryong iyong pinagkatiwala sa amin. At huwag nawa kaming lumampas sa mga hindi nararapat, Panginoon. Kundi kami ay lagi pong ilagay, tulad ng sinabi ni Juan Bautista, kami mababa at kayo po ang mataas, Panginoon. Yan po, nawa ang lagi po namin maging hangarin sa buhay. Panginoon, kami may kumakain o umiinom, Panginoon, gawin po namin yun sa iyong ikaluluwang habang. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, aming Ama, at inihiling din po namin ang iyong pong hipon ng pagpapagaling sa aming kapatid na Yoli, Panginoon, O Diyos, na ngayon ay nasa balik po ng karamdaman. Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, touch her, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Palakasin po ninyo, patuloy ang kanyang katawang pisikal, Panginoon, at muli siya yung makabangon, Panginoon, at maginhawa ang kanyang katawan, Panginoon, alang-alang sa iyong kapurihan, Panginoon. Yes, Lord. Muli aming Ama, gayon din sa ilan na aming mga maaaring may mga pinagdaraanan sa ngayon ay iyo po silang pagpalain, patuloy na gabayan, patuloy na tagunin, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Palakasin po ninyo sila sa magitan ng mga pagsubok na ito na pinagdaraanan po ng bawat isa po sa amin. Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom, Panginoon, sa mga bagay na hindi ho namin naunawaan, Panginoon, at patuloy ng iyong Santong Espiritu ang siyang patubay sa amin, lalo na sa aming paglakad sa buhay Kristiyano, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, pinakakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng bagay. Panginoon, pagpalain mo kami, maging ang hindi po namin nakasama sa umaga pong ito, yan lamang ilang sa kanilang kalagayan, ngunit dalangin pa rin po namin sila na sila ay buting pa rin po ninyo. Panginoon, ang kanila pong mga pangailangan, palakasin, patuloy sila, Panginoon, upang patuloy nilang magampanan, hindi lamang kanilang mga katungkulan sa kanilang mga tahanan, pamilya, Panginoon, at tanggapan, kundi higit sa lahat, ang kanilang ministeryong ipinagkatiwala po ninyo sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Muli, Panginoon, ibinalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa matamis na pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. 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 Okay. So, ikot natin si Pastor, Sister Gloria, Sister Yoli, Sister, yan, Delia, Brother Bong, Brother Alan, Brother Ome, Patay Pabs, Brother Tony, Brother Celo, Pastor Kokoy, Brother Ricky, Sister Susan. Siyempre, kasama na ako dyan. Okay?